Hello! Welcome back to our channel. Kamusta na po kayo dyan? Kayo ba ay 50 na? At nandun po kayo sa kalagayan na kung saan hindi mo alam bigla ang gagawin mo. Dahil nandun ka sa stage na kung saan tumungtong ka na ng 50, feeling mo hindi ka na bata pa at hindi ka rin naman matanda na. So you are in the middle of your age. So kumbaga sa isang stage no, nandun tayo sa papanganak tayo. Pagkatapos nagkakaroon tayo ng isip. Lumalaki tayo hanggang sa tayo mag-adolescence. At then mai-in love. Tapos magkakajowa ang boyfriend. And then papasok sa isang sabi nila tahimik na buhay. Ayan, pag-asawa. Pero parang hindi naman tahimik na buhay. At then, syempre, along the way, may career ka rin kung nakatapos ka ng pag-aaral mo. At ganun din, kasabay nun, nagtatrabaho ka, nag-aalaga ka ng pamilya mo. And then, syempre, meron kang nararamdamang pagkapagod. Ayan. At nagsistart daw yan sa 40. Sabi nila, life begins at 40. But these days, life also begins in 50s or at 50s. So, alam niyo na kung anong topic natin, di ba? Kung ikaw ay isang, alam mo na, 50 years old na babae o lalaki, kapi 50 mo pa lang, or nasa 50s ka, kalagitnaan ka ng 50, may mga bagay na dumadating sa buhay mo na magtatanong ka, di ba? Kumusta na kaya? Ano na bang gagawin ko? 50 na ako. Tanda na. Totoo ba na matanda na? Hindi. Totoo, magsisimula pa lamang tayo muli sa buhay. At ito ay isang milestone na dapat natin i-embrace at mahalin. Bakit? Kasi, una, nagpapasalamat tayo. Congratulations! Nakaabot tayo ng 50. Diba? So, yun ay nagbibigay sa atin ng signs na we are not getting younger and we are not getting, diba? When it comes to kalusugan, kailangan na nating bantayan. So ngayon, ang pag-usapan natin ay tungkol sa ano ba yung mga produktibong pwedeng gawin panang mga age na kaya natin 50. At ano ang pwede nating maibahagi pa sa iba. Pero syempre pa, lalong-lalo na sa ating sarili. Ayan! Okay, without further ado, meron tayong 10 tips para sa growing 50s. Ayan. So, ito ay tungkol sa 10 personal growth tips na pwede natin ibahagi mismo sa ating sarili at pwede din sa mga kaibigan. Ayan, okay. So, let's start with first among the tips. Or, una ay, yakapin ang bagong yugto ng buhay. Ayan. So, ang ganda. Naririnig niyo po ba yung mga aso ng yung manok dito? Sorry po pero kasi yun yung yun yung natural na buhay. May aso, may tunog ng manok, may tunog ng kapitbahay. So, pasensya na po dyan. Pero ang importante, ayan, ito po ay nagbabahagi po ako ng isang masayang kwentuhan sa umagang ito. So, ano sabi po? Yakapin ang bagong yugto ng buhay. Kasi ito yung panahon na hindi ka pa hihinto, pero nagle-level up ka. So, hindi ka pa hihinto kasi hindi ka pa naman retirement stage, di ba? Pero nagle-level up ka in a way na pwede mo nang, ano ba yung pwede kong gawin yan? Naiisip mo na. Pagtapos nito, ano pa ang susunod kong gagawin yan? So, meron ka dapat journal or list, maybe it's a bucket list na pwede mong magamit para alam mo ako anong direksyon. So, ito yung yugto ng panahon na kailangan mo may malinaw ka na clarity. Malinaw na ang clarity pa. Malinaw kang clarity sa ano pa ang mga gusto mo pang gawin, ano pa ang mga dapat mong gawin, at ano talaga ang dapat na ginagawa na ng 50 years old when it comes to, syempre, health, career, family, and of course, your personal being. Ayan. Ingay naman ang aso namin dito sa tapat. Okay. So, yan. So, number 1 nga, sabi nga, yakapin ang bagong yugto ng buhay. Kung 50 ka na,
do not take it as, ay, ang tanda ko na, sobrang nalulungkot ka na. Pero hindi. Ang pagyakap sa pagiging 50 ay pagnanais pa na magkaroon pa ng halaga at meaning ang buhay natin. Ayan. Dahil 50 na tayo, di ba? Marami tayong gusto pang i-share sa mundo kasi nandoon ka sa middle age na ang dami mo nang na-experience at dami mo nang natutunan. Gusto mo siyang i-share sa mga katulad din natin na 50s. Ayan. So, ito nga po ay one of my dreams din na makasama dito sa YouTube University para po makapag-share din ng mga bagay-bagay. Ayan. Marami rin mga nangyari din sa buhay ko. Pero, ang kagandahan, na-surpass naman lahat ng mga kung ano man yun. Ayan. Okay. So, ito ay panahon ng hindi paghinto, kung hindi panahon ng pag-level up. Gamitin ang karunungan na na-accumulate natin noon sa paggawa ng mas magagandang desisyon ngayon. Ayan. So, yan o. So, yakapin daw natin itong bagong yugto or journey ng buhay natin or timeline ng buhay natin. Ayan. So, yan. So, number 2, unahin ang kalusugan. Of course. Kailangan natin unahin ang kalusugan kasi paano pa natin magagawa yung ibang mga bagay na gusto natin gawin kung yung kalusugan natin nagde-deteriorate. So, kailangan natin na magpakatibay ng resistensya natin. Resistensya sa buong pagkatao natin. So, mula sa mental, and emotional, physical, at saka, syempre, lalo-lalo na ang, ayan, alam mo na, diba, spiritual. Kailangan natin lahat yan. So, yung pagpapalusog sa ating physical na kalusugan, napaka-importante. So, anong gagawin natin dyan? Magpapa-check up siya. Syempre tayo siguro, kung may annual physical check-up, para sa isang 50, kailangan every 6 months na tayo. Lalo na ang mga kababaihan. Ayan, nandyan na yung mammogram, diba? Pap smear, ayan. Para naman sa mga kalalakihan, pwede na po kayong magpa-check up ng lahat ng klase ng check-up. Yan, creatinine check. Tapos, diba, yung iba kasi, hindi pa nila alam. Nagkakaroon na sila ng, katulad ng mga babae, menopausal stage. Kayo naman po ay may andropausal stage. Ayan, whether you like it or not, mga kalalakihan. Yan po talaga ang mararanasan ninyo. Kaya, fair lang po tayo. Fair lang in, di ba, love and war. Sa stage natin na ito, fair lang tayo sa mga babae na menopause. Kayo naman po ay andropause. Ayan. So, kailangan din paghandaan yan ng mga kalalakihan. Gaya rin ng mga babae na kailangan paghandaan ang menopause. Ayan. Okay. So, kasi malaki ang epekto ng isang tao kapag inuuna niya ang kalusugan niya. Inuuna yung kalusugan. Bakit? Yun nga, yung paglalakad daw, 30 minutes a day, pwedeng sa umaga-umaga pagkagising, or pwede rin naman yung pahapon na yung palubog na yung araw. Basta makaikot ng 30 minutes, napakalaking bagay. Kasi yung stamina natin, nadadagdagan, energy booster, at syempre sa heart, maganda siya, at saka sa brain. Yan. So, syempre pa, laging magkadugtong yan. At hindi natin kailangan kalimutan yung iba pang organs ng katawan natin. Hindi lang heart at brain, pero syempre pa, very crucial ang heart. So, yun yan, yung paglalakad, or kung kaya pang mag-jogging ng konti, ayan. Kasi sa cardio, maganda siya. Cardio. Ayan, sa cardio or sa heart. Ayan. Okay, so yun nga. Tapos, syempre, pag-ayos ng habit natin matulog. Yung simple nap na midday, kung may panahon, kung nasa bahay ang mga kababaihan, or kumbaga work from home, makapag-nap kahit 30 minutes, between 12 to 1 o'clock, ba? Nakakain ka ng 12:15, tapos 12:30 to 1 o'clock, bago ka ulit mag-work ng 1 o'clock p.m., pwede kang mag-nap. At syempre, importante ang tulog sa gabi na 7 to 8 hours a day. Ayan. May isa po akong video na yan po ang isa sa mga advice ko rin sa mga tips. Ayan. Advice ko rin po sa sarili ko kasi talagang sobrang ano po ako dyan, guilty. Ayan. So, siguro yun, magkaroon ng routine ng pagtulog ng 6 or 7 to 8 hours a day. Kasi malaki ang epekto ng small habits na ito sa ating katawan. Yung paglalakad, at saka yung pagtulog ng tama. Ayan. At syempre pa, ito ay nagdadagdag ng ating lakas. Ayan, lakas. Okay, number 3, mag-invest sa sarili. Of course, kailangan natin mag-invest sa sarili natin. Nandyan yung create tayo ulit ng bagong routine, mag-aral kung gusto nyo pa kung ano pa yung interest niyo, pwede nyo gawin.
bawa, bagong skill na digital. Yan, mag-video editing ka, or mag-creative, mag-crafting, ayan. Or magmanahi, kung gusto matutong manahi, di ba? Mga korti-kortina, o kaya mga tropilo, yan, mga simpleng tahi. Tapos matuto ng ibang hobby pa na pwede pang makapagpabigay sa atin ng meaningful life and fulfillment. Yan. Siyempre kapag may natututunan ka, di ba? Nabubus ulit yung confidence mo, nabubus ulit yung moral mo, di ba? At siyempre sa pagkatuto, masarap sa pakiramdam na, uy, kaya ko pa pala to, 50 na ako, di ba? Kapag ko, halimbawa ako, matagal na panahon na mo, gusto ko matuto mag-video edit. And then one time, sabi ko sa anak ko, nak, bigyan mo naman ako ng panahon. Matutunan ko lang to, hindi na kita aabalahin. Tapos syempre, busy rin siya, diba? Pero sabi niya, sige na nga, Mi. Ayan. So, isang upuan, yung parang 5 o 10 taong kong hinintay. Isang upuan, natutunan ko. Ganun pala, pwede pala, possible pala. Ayan. So, yan, pwede natin gawin. Matuto pa ng isang bagay o ilang bagay na bago para sa atin. Na parang normal lang sa mga kabataan. Syempre, mas bata sila. Pero tayo, parang hirap na tayo. Pero pag kaya mo at gusto mo, kakayanin mo talaga. Pag gusto mo talaga ang isang bagay, maraming paraan para matutunan ka. Ayan, by experience. Okay, so number 4, piliin ng mga totoong tao. Ayan, nako. Ayan, iwasan ang toxic relationships. Or, para sa akin kasi, ang tawag ko po dito ay toxicity. So, yung toxicity ay mga tao, mga lugar, alam mo na kung saan puro toxic ang ibibigay sa'yo. At pag sinabi natin toxic, gaya ng nabanggit ko na sa isang video ko, ang toxic ay lason na sumisira na. Diba? Pag toxic, sumisira yan sa system ng kahit na ano. Ayan, whether it's relationship, family, relatives, friends, kapag toxic yan, iwasan na po natin yan. Huwag na po natin bigyan ng focus ang mga toxic na mga relationships. Kasi kailangan nating palibutan ng ating sarili ng mga taong nakakapagpatibay sa atin. Yung taong hihila sa atin pataas. Hindi yung taong, alam mo yun, pababa. So yung taong hihila sa iyo pataas na magbibigay sa iyo ng moral boost. Doon ka sumama. Doon ka sa mga taong makikipaglaban para sa iyo, para maging masaya ka. Yung totoong mga tao na gustong maging masaya ka, doon ka pumunta. O, alam mo na yan Okay, ano pa? Ayan. So, number 5 naman, ayusin ang financial wellness. Ayan. So, sa panahon na to kasi, syempre, we are not getting younger and we are not yet old. So, pwede pa tayong gumawa ng paraan para tayo ay kumita. Ayan. So, pwede magtinda-tinda tayo ng something. Bawa, ako kasi dati, nag-live selling po ako ng mga bags. Kaya, pero nahinto ako kasi medyo nagkasakit ako. Kaya, medyo dito muna ako sa YouTube Academy or YouTube Classroom or YouTube University. Yan muna ako. Ayan, so, yun, konting isip tayo ng paano pa madagdagan yung ating financial gain. Ayan, katulad ng konting pagtitinda ng physical product or pwede rin naman mga digital product. Ayan, meron mga nagtuturo dyan sa YouTube university natin na makakatulong sa atin para magkaroon ng dagdag income. Ayan. At syempre, may mga investment scheme na alam mong safe ka bago ka alam mo, may pinag-ipunan ka, nakaipon ka ng 50,000, 100,000, bago mo yan bitawan, syempre kailangan sure ka dyan sa papasukin mo para hindi na namang luhaan na nalugi ka na. Katulad ng kapatid ko, parang napunta sa isang scheme na kung saan, hindi ko na sasabihin kung saan, pero ang laki nang nawala sa kanya, 450,000. Diba, napakasakit. Alam mo yung mo na yun alam mong inaasahan mo yun na yung parang retirement pay mo sa sarili mo. Pero inagaw lang ng isang iglap ng mga tao na hindi totoo. Yan yung mga toxic na tao na alam nila, tina-target nila yan yung mga 50 or 55 or pa 60 na mga may ipon na. Tatargetin nila yan. Lahat ng pambobola gagawin nila. Kaya wag po kayo magpabola. Ako din, na-scam na rin ako. Maraming beses na po ako na-scam.
So, mag-ingat po tayo dyan sa mga taong yan na nagpapanggap na sila po ay mabuti at payayamanin nila kayo. Pag sinabi niyang payayamanin, ako, red flags na po yan. Huwag na po kayo maniwala dyan kasi walang overnight na pagyaman. Lahat ng pagyaman ay hirap at tiyaga at syempre mayroong time interval yan na kung saan math lang yan, do the math, diba? So, after 10 years, inilagay ko yung ganito ko. At mag-invest po tayo sa MP2 ng pag-ibig. Ayan. Mayroon po talagang pera yan sa MP2 ng pag-ibig. Ayan. Huwag lamang po sana mapunta sa mga project, diba? Mga project, alam nyo na po yan pag sinabi natin mga project. Okay, so yan. Number 6 naman, alagaan ng mental health. Of course, more than the physical health din, syempre, kung paanong importante ang physical health, napaka-importante naman din talaga ng mental health. Ayan. Bakit? Kasi yung mental health natin ay nandiyan yung pumapasok lahat ng ideology, di ba? Whether it's it's coming from the internet, social media, or it's coming from friend, or trabaho, or family, or relatives. Ayan. Kailangan i-filter din natin yung mga ipapasok lang natin sa ating mental or sa ating mind, yan, sa ating brain. So, isasala natin yan or sasalain natin para hindi maka-apekto yan kasi mula dito yan, di ba? Pababayan sa puso. So, kapag nasaktan ka na agad-agad dito, pababayan sa puso, emotional na yan, aatake na yan sa system ng katawan. So, sabi nga ng isang kaibigan ko na very, sobrang bait nito mag-asawa. Sabi niya, pag nakakaramdam ka ng masasakit na bagay, huwag mo nang i-process. Huwag mo nang i-process at i-process mo kung ano yung mga, kasi nasala natin, no, ito yung mga nakakatulong, yung mga naiwan doon sa sinala natin. Yung mga nawala na, itapon mo na. Okay, so kailangan mo i-filter lahat ng mga nakakatulong sa iyo. Yun lang ang iiwan mo. Para yung mental health mo malusog. At dapat talagang maging malusog. Ayan. So, sa pagkakaroon ng maayos na mental health, yan, i-journal mo yan. Lahat ng nangyari sa'yo, nakakapagpatibay. This day and every day. Each day, kahit 3 wins lang. Sabihin mo, uy, ang mga wins ko ngayong araw na to. Nakapaglinis ako ng buong bahay. Ayan. Na redecorate ko ang bahay. Ayan, sobrang thankful ka dyan. Or, halimbawa naman, meron kang client na pa-oo mo, nakabenta ka ng iyong something. Wins mo yan, ilista mo yan kasi yan yung mga wins na pag sinama-sama mo, napakalaki pala. Sobrang laki pala. Yan. Ayan, so mag-meditate din kapag sobrang toxic na, sobrang stress na at ang laki, ang taas na ng anxiety mo. Ayan, i-detox mo ang iyong stress. Kaya kung may detox sa ating physical, mag-detox ka rin ng stress. So, mahalaga yung peace of mind kaysa sa opinion ng iba. Hayaan mo yung mga yan, yung mga nagsasabi sa iyo. Kasi hindi nila ikaw kilala. The more na hindi ka nila kilala, the more na hindi sila entitled na i-judge ka or i-judge tayo. Diba? Okay. So, magkakaroon lang sila ng entitlement kung sila ay nakasama or nakasama kanila sa isang bubong. Ayan. Okay. Alright. So, number 7. Yan. Ako, ang ganda nito. I-prioritize ang kasayahan or kaligayahan. Ang joy. I-prioritize mo ang joy or ang mga bagay na nakakapagpasaya sa'yo. Yung maliliit lang na bagay. Kung masaya ka na, nagkape ka sa Starbucks. Uy, asaya ko, nakapagkape ako sa Starbucks. Diba? Or halimbawa naman, medyo, nasa kalagayan ka, nakapag-travel ka, diba? Nakapag-travel ka sa, for example, dito lang muna, diba? Nag-travel ka, diba? Masaya yun, ilagay mo yun sa iyong diary or journal. Uy, nakapunta ako sa Palawan, nakapunta ako sa Bohol, nakapunta ako sa Singapore, nakapunta ako sa Vietnam. Lahat yan ay little memories na bumubuo ng iyong core, diba? Ng pagkatao. Okay. Yan. So, yan, sabi, mag-travel, mag-gardening, i-enjoy mo ang favorite music mo sa Spotify, hello. O kaya kung nag-bake ka, mag-bake ka, sige lang. Crafting, sige lang. Yan. So, ano mang bagay na nakakapagpasaya sa'yo, gawin mo yan. Ayan. Okay. Next, number 8, magbigay at magbalik. O yan.
volunteer. Yan, mag-volunteer tayo, magbigay tayo ng something na pwede natin ibigay sa community. Ayan. At syempre din naman, habang ginagawa natin to, natututo tayo mula sa ibang tao at nakakapagbahagi din tayo kung ano man yung meron tayo. Diba? Katulad niyan, ako, nagtuturo ako noon pa. Tapos nagtuturo ako ngayon. Pwede rin ako magturo sa isang, alam mo, maganda-gandang venue. Yan, na talagang physical venue. Kasi itong YouTube University, okay naman ako dito. Masaya na ako dito. Pero syempre, why not pagbigyan ng chance na magkaroon ng pagkakataon na mag-deliver ng life lessons, life advice, yan, tips. Pwede yan. Okay, na gawin. At saka nga pala, disclaimer hindi po ako dito doktor, hindi po ako psychology, just have, alam talagang ano lang po ako. Gusto ko lang talagang magbahagi ng something to live by and something to share by. Ayan, okay. So ano pa, pagkakaroon ng purpose na nagbibigay ng saya sa atin inside or within, yung sigla sa araw-araw. Ayan. Yung pagkising mo pa lang, pagkatapos mo mag-thank you Lord sa mga nangyayari po last night. At salamat din po sa panibagong araw na ito. Ayan, di ba? Yan yung mga sinasabi natin. At salamat po sa lahat-lahat. Ayan. So pagkatapos natin magpasalamat, halimbawa pagising natin sa umaga, ando na, nagra-radiate na sa atin, sa puso natin, sa mukha natin, sa aura natin, sa buong pagkatao natin na masaya lang tayo kasi happy tayo. Lalo na kung kasama natin lagi siya. Diba? Alam nyo na yan. Okay. And number 9, maging open sa bagong technology. Ayan, ako sumabay tayo. Sa mundo ngayon, no, na kung saan napakabilis ng panahon, bigla natin na malayan, 50 na tayo, diba? Pero thank you po talaga God sa pagbibigay niyo po ng pagkakataon na maging 50 kami. So yun nga, syempre tayo ay nabuhay ng mga panahon noon at ang laki ng pagbabago ngayon. Kaya anong gusto nating sabihin dito? Na we have to do ourselves na maging technology tech. Yun nga yung sumabay tayo sa agos ng teknolohiya. Yan. At ngayon, syempre pa may AI. So, kailangan nating mag-AI din. Diba? AI, Artificial Intelligence. Sabayan natin. Ang dami nating pwedeng matutunan ngayon. Nakala natin hindi natin kaya, pero kaya pala natin. Ayan. Yung ang dami dyan, not only doing or asking ChatGPT, maraming AI technology na makakatulong pa sa atin. Ako nga hindi ko alam pwede pa pala ako matuto nito. Diba? Yung pag-i-edit. Pero syempre, pasensya na kasi simple editing lang ang alam ko. Ayan. So, kailangan nating huwag tayong matakot na alamin yung mga bagong apps, yung AI, at yung mga new tools na makakatulong ito sa trabaho, negosyo, at sa buhay natin. Ayan. So, marami pang pwedeng magawa dahil 50 na tayo. Marami pa tayong kailangang hindi naman patunayan, kung hindi kailangang mag-discover pa, di ba? Para sa ating sarili, para sa ating self-fulfillment. At huwag natin sukatin yung mga bagay-bagay na nagawa na ng ibang tao na ito na sila, ako ito lang. Hindi. Huwag natin ikumpara ang sarili natin sa iba kasi iba-iba ang kakayahan ng tao, iba-iba ang kanilang interes, iba-iba yung kanilang, alam mo yun, iba-iba tayo. We are having this kind of uniqueness in each person. So, wag tayong mabahala kung tayo ay ganito lamang, sila ganito. Kasi may kanya-kanyang bilis at bagal ng isang tao. So, minsan may mga tao na, di ba, naging interesado sila sa isang bagay. Yun yung talagang pinulfill nila sa buhay nila. Yan. Tayo naman, meron din tayo naging interest na ganito, ganyan, iba-iba. So, do not compare yourselves to other people. Dahil mapuprostrate lang tayo. Or mapuprostrate ka lang. So, wag mo nang gawin. So, ang kabaliktaran yan, lahat ng mga nagawa mo, ilista mo, ito pala yung mga nagawa ko na ang saya naman. Ayan. Maliit man yan o malaki, sobrang, yan, sabi nga, di ba, sa Hebreo 6:10, sabi ng Bible verse na yan,
hindi lilimutin ng Diyos lahat ng mga na-contribute mo or na ibigay mo sa mundo. Kung ikaw ay nagmahal sa iyong mga anak, nag-alaga ng mga anak, nagbigay ka ng something sa iyong trabaho, ayan, kung ikaw ay doktor, marami ka na pagaling, kung nurse ka, marami kang na-assist na mga pasyente na talagang gumaling dahil sa iyong mapagmahal na kamay, ayan. Kung ikaw naman ay teacher, marami kang naabot ng mga bata na hindi mo na alam sa pagdaan ng henerasyon na sila pala ay naging mabuti ning mga tao dahil din sa inspirasyon na naibigay mo. Ayan. Kung ikaw naman ay isang arkitekto, engineer, ayan, marami ka nagawang bahay na kung saan nakapagpasaya sa lahat ng mga tumira dun sa bahay na nagawa mo. Diba? Ayan yun. Ayan. Kung ikaw naman ay isang public servant na talagang naging tapat, na naglingkod sa bayan, ayan. At the end of your service, mararamdaman mo, fulfilled ka kasi talagang marami kang nagawa at naitulong. Hindi lamang sa community na napakaliit, kundi malawak na community. At yan ay nakikita lahat ng Diyos na nakatulong ka sa community. At saan yung sinasabi nating meaning ng buhay. Yun yung naging kahulugan ng buhay mo. Yun yung na-contribute mo dito sa mundo. And finally, dahil dyan sa mga nasabi natin, number 10 na, finally, i-celebrate ang sarili. Ayan, kung ano yung nagawa mo, i-celebrate mo. Ano man ang pinagdaanan mo at naabot mo, mga kalahating siglo na tayo, kasi 50 na tayo, diba? Kumbaga, kaya i-celebrate natin yung ating strength, yung lakas, ayan, yung ating pagtsatsaga, pagtitiis, ayan, yung ating katatagan. Celebrate natin yan. At syempre, yung growth natin or anumang bagay na nagagawa pa natin sa araw-araw na malaking influence pa sa mga taong mahal natin for not only for your better person or better self, but also para sa mga nasa paligid. Diba? Kaya yung pagyakap or pag-celebrate ng ating sarili ay napakalaking bagay para sa atin. Kasi ito na yung bumuo ng ating nakaraan, yung ngayon or kasalukuyan, at sa darating pang mga araw o taon. So, kailangan natin na lahat ito ay sikapin natin na gawin para sa kapakinabangan din naman natin. Siyempre, lahat ng mga ginagawa natin now that we are 50, it's a journey of our life na talagang nakakatulong pa sa atin para mag-create pa ng magagandang memories para sa pamilya natin, sa mga relatives, sa mga kaibigan, sa mga katrabaho o sa anumang bagay na pinupuntahan natin bilang isang community or belong tayo sa isang community. Ayan. So with that po, sa lahat ng 10 tips na yan na naibahagi natin sa araw na ito, nagpapasalamat po ako sa inyo. Iwan ko lang po ang isang Bible verse na napakahalaga para sa akin. Ayan. So nabanggit ko na po ito kanina, no? Yung sabi ng Hebreo 6:10. Ayan. So sa paggawa natin ng kabutihan, hindi lamang sa mga tao sa paligid natin, yan. Siyempre pa, binabahagi natin ang sarili natin. Nagkakaroon din po tayo ng mabuting, alam mo yun, plano pa para sa ating sarili. Yan. Hindi lilimutin ng Diyos yung ginagawa nating pagmamahal sa mga tao, sa pamilya, sa lahat ng nabanggit ko pa kanina. At syempre pa, yung ating pagmamahal din sa ating sarili dahil siya yung nagbigay niyan. Kailangan nating alagaan. Alagaan pa. Okay. So, thank you po sa muli sa pagsama niyo po muli sa akin. Sana po patuloy niyo po subaybayan ang channel na ito. Crazy After 50 or Life at 50. Ayan. So, lagi po tayong stay maganda inside out. Ayan. Inside out, diba? Stay maganda inside out kasi sa paggawa po natin ito, natutulungan natin ang ating paligid, diba? Ang lahat ng significant others natin at syempre especially sa sarili natin. Ayan. So, manatiling maganda. Stay maganda inside out. Ayan. So, do not forget po, pakisuyo po na like, share, and subscribe po sa ating channel. Ingat po tayo palagi. God bless po. Bye-bye!